Lubos na pagkasira, iyan ang isinulat ng media ng Israel matapos ang pag-atake ng mga misil ng Iran na tumama sa mga gusali at bahay sa Israel na talaga namang nagdulot ng kaguluhan sa bansa. Sa loob ng 2 gabing nakalipas, daan-daang ballistic at hypersonic na mga missile ang inilunsad. Malinaw, dinala ng Iran ang apoy ng impyerno na ibinagsak sa Israel. Ang Israel na dati kumpiyansa sa kanilang sistemang pangdepensa sa himpapawid ay tila walang magawa nang inilunsad ang hypersonic na missile na Fatah. Tingnan ninyo ang bilis ng missile na Fatah na ito. Ito ay isang tunay na banta sa mga mamamayan ng Israel, isang ganti mula sa Iran na dati nilang inatake. Kaya ano ang nangyayari ngayon? Ano ang pinakahuling update sa kalagayan ng labanan at paano tumugon ang mundo? Narito ang buong buod. Lahat ng tao na naniniwala na ang zakat ay katotohanan, ito ang unang Kung iniisip ng Israel na ang Iran ay isang mahinang bansa na madali nilang matatalo, sa tingin namin ay nagkamali ng paghusga ang Israel. Ang pag-atake sa Iran ay isang malaking pagkakamali na nagbigay ng dahilan sa Iran upang lubusang atakihin ng Israel. Mula sa mga bunker na malalim sa ilalim ng lupa, ang Iran ay mayroong at nakahanda na ang lahat ng kailangan sakaling magkaroon ng digmaan. Ang Iran ay may pinakamalaking imbakan ng mga misil sa gitnang silangan na binubuo ng mga ballistic missile tulad ng Shahab, Sajil at Zulfikar. Kasama na rito ang pinakabagong hypersonic missile na Fatah na hindi kayang salagin ng mga sistemang depensa tulad ng Iron Dome, pati na rin ang mga misil na may abot na higit sa 2,000 kilometro. Sa bilang, iniulat din ng Pentagon at CIA na ang Iran ay may nakakagulat na dami ng mga misil. At oo, malawakang kinikilala na ang Iran ay may mas maraming misil kaysa sa ibang mga bansa, kabilang na ang Israel. Dahil sa taglay nitong napakaraming misil, madali para sa Iran na magpakawala ng mga ballistic hanggang hypersonic missile upang atakihin ang Israel. Kaya, simula noong Biyernes ng gabi nang isagawa ng Israel ang Operasyong Lion para atakihin ang Tehran, Iran, isang araw ang lumipas, gumanti ang Iran sa pamamagitan ng pag-atake sa Pentagon ng Israel at ilang mga kalapit na lugar. Maging ang mga gusali sa Tel Aviv ay tinamaan ng matindi ng mga pag-atake na nagdulot ng maraming guho roon. Ngunit, hindi natapos sa araw na yon, pagpasok ng ikalawang araw, muling naglunsad ng malaking pag-atake ang Iran sa 2 teritoryo ng Israel. Una ay sa Haifa, kung saan matagumpay na winasak ng Iran ang base ng supply ng gasolina ng Israel. At ang pangalawa, gusali sa Tel Aviv. Tingnan ninyo kung paano tinamaan ng hypersonic na misil ang Tel Aviv kaninang umaga. Hi mga kaibigan, salamat sa panonood. O tingnan ninyo ang pagkawasak ng mga gusali sa Tel Aviv na ito. Alhamdulillah, hindi ako naging sidang madami. O baka ito nga. Siguro parang lutong din sa Malinaw na ito ay isang pag-atake na talagang sumira sa Israel. 2 pangunahing lugar sa Israel ang inatake, ang Tel Aviv at Haifa ay nawasak at ang katotohanan ay hindi talaga kayang mapigilan ng Israel ang lahat ng mga misil ng Iran, lalo na nang ang Fatah missile na isang hypersonic missile ay talagang hindi napigilan ng Iron Dome ng Israel. Ayon sa ulat, ang mga pasilidad nuklear ng Iran ay hindi magagalaw kahit ng Estados Unidos. Ang desisyon ng Israel na atakihin ang mga pasilidad nuklear ng Iran ay inaasahang hindi rin magtatagumpay na wasakin ang mga ito. Sa katunayan, ayon sa ulat, kahit tulungan pa ng Amerika ang Israel ay hindi pa rin ito magtatagumpay kung walang agresyong militar sa pamamagitan ng lupa. Ayon sa ulat na aming nakuha mula sa iba't ibang mapagkukunan, kabilang ang AP News, ang mga pangunahing pasilidad nuklear ng Iran tulad ng Natanz at Fordow ay itinayo ng malalim sa ilalim ng matitigas na bundok kung saan ang lalim nito ay maaaring umabot ng 80 hanggang 100 metro o higit pa.
Dahil sa ganitong lalim, nagiging immune ang mga ito sa mga karaniwang airstrike. Ayon sa Pentagon ng Amerika, hanggang ngayon ay wala pang aktibong konbensyonal na bomba na kayang tumagos sa proteksyon ng konkretong semento at batong kasing tibay nito. Maaaring mayroon ang Amerika ng GBU-57M OP na may bigat na 13,600 kilo at idinisenyo upang tumagos sa mga bunker na gawa sa konkretong semento, ngunit napakakaunti lamang ng bilang nito. Kailangan ng B-2 Spirit stealth bomber upang ihulog ito at dahil alam ito ng Iran, kaya't ang lokasyon ng pasilidad ay inilagay sa lugar na mahirap abutin ng B-2 nang hindi natutuklasan o napapabagsak. Ibig sabihin kahit gustuhin ng Estados Unidos na ilapit ang B-2 sa lugar na iyon, maaaring pabagsakin ng Iran ang malaking eroplanong nagdadala ng bomba bago pa ito makarating sa lokasyon. Sa ngayon, kakaputol lang ng Iran sa usapan tungkol sa nukleyar kasama ang Amerika. Iniulat ito ng Oman bilang tagapamagitan. Ang Amerika ay hindi isang bansa na nagdadala ng kapayapaan. Sa halip, ang Amerika ay isang bansa na nais patuloy na mamuno sa mundo. At para dito, lalabanan nila ang mga bansang maaaring humadlang sa kanilang kapangyarihan. Sa gitnang silangan, ang Iran ang pinakamalaking hadlang para sa Amerika. At dahil dito, ginagamit ng Estados Unidos ang Israel upang atakihin ang Iran. Sa sesyon ng UN, sinisi ng ambasador ng Iran sa UN na si Amir Said Iravani ang Washington sa labanan ng Iran at Israel. Ayon sa kanya, sa pagtulong at pagpapahintulot sa mga krimeng ito, ang Amerika ay may buong pananagutan sa lahat ng magiging kahihinatnan. Tulad ng alam natin, regular na pinupunduhan ng Estados Unidos ang mga sistema ng depensa at pag-atake ng Israel kabilang ang Iron Dome, F-35 na mga jet fighter, hanggang sa mga armas na may mataas na presisyon. Pinoprotektahan din ng Washington ang Israel sa UN kabilang ang pagbeto ng mga resolusyon na kumukondena sa mga aksyong militar ng Israel sa Gaza. Ilang ulat ang nagsasabing ang pag-atake ng Israel sa mga pasilidad nuklear ng Iran ay isinagawa sa tulong ng intelihensya mula sa Estados Unidos. Ayon sa Iran, kung hahayaan ng Estados Unidos na atakihin ng kanilang kaalyado ang mga mahalagang target ng Iran, ang Estados Unidos ay may pananagutang legal ayon sa pandaigdigang batas. Batay sa mga ito, nagbanta ang Iran na aatakihin ang lahat ng base militar ng Amerika sa gitnang silangan at ito ay magdudulot ng mas matinding paglala ng tensyon kaysa sa kasalukuyan. Hindi nag-iisa ang Iran. Nasa likod nito ang Pakistan, China, North Korea at maging ang Russia. Sila ay mga bansang mayroon ng sandatang nuklear. Maging ang Pakistan ay iniulat na handang gumamit ng sandatang nuklear kung ang Amerika o ang mga kaalyado nito ay magsasagawa ng pag-ataking nuklear laban sa Iran. Para sa Pakistan, sila at ang Iran ay mga bansang sabay na lumalaban sa mga Zionista. Sa kasalukuyan, ang dalawang bansa ay nagpapalitan ng mga pag-atake matapos ang dalawang pag-atake na naganap sa Tel Aviv at Haifa, ang dalawang pinakamalaking lungsod sa Israel. Muling gumanti ang Israel at sabay nilang sinalakay ang mga himpilan at pasilidad ng Ministry ng Depensa ng Iran sa Tehran. Gumamit ang Israel ng mga stealth drone at long-range precision missiles na nagdulot ng malaking sunog. Sa kasalukuyang sitwasyon ng palitan ng mga pag-atake ng dalawang bansa, mukhang hindi pa ito matatapos. Lalo pat nagpasya ang Iran na kanselahin ang mga pag-uusap sa Estados Unidos. Maaaring binalaan ni Trump ang Iran na kung hindi ito papayag sa kasunduan sa nuklear, dadalhin ng Estados Unidos ang digmaan sa Iran. Ngunit malinaw na ayaw basta-basta sumuko ng Iran. Sa huli, ang nakikita natin ngayon ay hindi na lamang isa pang pag-atake. Hindi na lang ito Israel laban sa Iran. Ito ay isang malaking banggaan sa pagitan ng lumang puwersa at ng bagong puwersa. Hindi na nakikipag-usap ang Iran sa pamamagitan ng diplomasya, nagsasalita sila sa pamamagitan ng mga hypersonic, ng mga pagsabog na hindi kayang pigilan ng Iron Dome at ng mga banta na pati Amerika ay napapaisip muli. Ang Israel na dati ay pakiramdam ay hindi kayang galawin, ngayon ay nasasaksihan ang Tel Aviv at Haifa na naglalagablab.
Sila ang umatake at gumanti ang Iran gamit ang lakas na matagal nang itinago sa malalalim na bunker sa ilalim ng lupa. Ngunit hindi pa ito ang rurok dahil ngayon pa lang nagsisimula ang Iran at hindi pa handa ang mundo na makita kung ano ang magiging wakas ng sigalot na ito kung magpapatuloy ang paglala, lalo na kung may China, Russia, Pakistan at North Korea sa likod nito at hayagang pinapanigan ng Amerika ang Israel. Ang mundo ngayon ay nasa bingit ng panganib. Maaaring magsimula ang digmaang pandaigdig anumang oras, kahit na ang United States Intelligence ay nagsasabi na tayo ay kasalukuyang nasa bingit ng nuclear war.